Tumigil kami sandali guys para italin yung mga dahon ng durian. Kasi pag lalabas yan sa sasakyan, sisirain yan ng mga dahon. Mamamatay yung mga dahon dahil sa hangin. Masaya ako guys na nakita ko yung graba na andito na sa malapit na sa highway. So ibig sabihin sa unahan nito ay may graba na rin. Sana ay tuloy-tuloy na to guys hanggang sa highway ay maggrabahan para kahit tag-ulan ay pwede tayong pumunta dito. Ayan na yung bulldozer na nagpapatag sa mga grabang to. O dito patag nga. Pero hindi pa na daanan ng pison. Medyo malalim pa yung buhangin guys. Nahirapan yung sasakyan natin na tumakbo. Pero ayos na to guys kaysa maputik. Kasi sa putik hindi talaga tatakbo yung sasakyan. Dito na tayo guys sa area. Yan, may bakod na cyclone. Hindi makaahon yung sasakyan guys papasok kasi walang masyadong graba dito sa intersection. Tsaka paangat ito guys. Kaya bababa ako at i-sit up ko yung 4-wheel drive. Nasa manual to guys, manual na 4-wheel drive. May ano kayo din sa 4-wheel drive gulong. Ayan. Ikot mo yan. Tapos sa kabila rin. Ganito ang manual na 4-wheel drive guys. Ayan. Tapos pag yung cambio guys, i-set mo sa 4-wheel drive. Para gumana yung 4-wheel drive. Ito yung bagong seedling natin guys. From Bukidnon. Puyat na durian. That is 53 pieces. 52 lang pa. 52 pieces ng durian na seedling. Tapos dinala natin nung last visit natin yung 10. So may natira guys na 42. Tapos pinaiwan ko yung dalawa. Ito guys ay 40 pieces na durian para doon sa kabila. Yan ay rubber tree.
Yan yung gagamitin namin guys na pang flag, gawing flag sa mga halaman para madaling makita. Ayan guys, isinilid namin sa sako para madaling dalhin. Yan yung mga durian na itatanim namin. May avocado din. Ito naman guys ay mga kawayan na gagawin naming pang-usok para lagyan ng flag at saka talian ng pangsilong gaya ng dahon ng niyog. So ito ako guys, pasan ko yung mga seedlings na durian. Si GR naman, dala niya yung mga kawayan. Medyo mabigat talaga ito guys at saka malayo. Nakakapagod kasi paakyat pababa yung daan. Ito na yung mga tanim namin last time. Yan yung mga may dahon ng niyog. 21 piraso yan na durian. Pero last visit natin may 5 ata yung namatay. So 16 lang yung nabuhay. So pupunan natin yun guys. Tatapakan para papalitan. Para may tanim na ulit. Yan si GR nag-flag, naglagay ng mga flag. Kasi pag guys, mataas na yung mga damo, mahirap itong mahanap. Nilalagyan ko ng usok guys. Para guide natin kung saan itatanim. Yan guys, nakalinya yan. Dito, so dito yan guys, banda. Tapos doon din sa baba may linya. So siguro dito. Estimate lang to guys. Wala nang sukatan. Ayay, ang daming tinik. Agay. Tingnan ito guys, oh. Ito yung tinatawag na sa amin ay sampinit. Pag dumikit to sa'yo, lahat ng tinik niya didikit sa'yo. May iiwan sa balat mo. Yan. Ang tulis guys. Sakit sa paa. Putulin natin yan. Ang dami sampinit. Update. Natin ito. Ang dami dito. Okay. Okay, tingnan nyo. Ito ako guys magtatanim. Kasi may ano na pala sa kabila. May nangka. May mga langka. Lagi, sakit kayo. Sampinit. Yan guys, may langka na guys. Pero dito namatay yung langka. So, tatanan ko na lang ng durian. Ito na guys. Medyo maulan na guys. Kaya, papaliban muna natin ang pagtanim. Ang oras ay alas 4 in punto ng hapon. Ngayon ang maganda magtanong guys. Kasi mabubuhay talaga yung tanim mo. Kasi malamig na. Tapos may ulan pa. Pag hindi ito lumakas, patuloy pa rin tayo pagtanim. Para marami tayong may tanim ngayon. Okay. Ito nga palang gamit ko guys, bara. Bye. Lakas ng ulan guys. Tigil muna tayo. May natanim na tayong mga 6 na piraso ng durian. Yan si GR kasama ko. Kumpak. Maulan na talaga. Basa na yung mga damit namin. 4:20 in the afternoon. Uwi na kami. Next time ulit. Tingnan nitong garden yung kulay guys. Oh. Yan, mga talong lahat yan. Mga talong lahat yan. Dito may mga atsal. Matay yung iba. Yan, mga atsal yan dyan. Tapos may sili. So dito naman talong. Yan, ang daming talong. Oh. Mga maliliit pa. Tapos may mga saging. Ito yung ano natin guys. Aviark. Galing pa to ng Leyte. Yan, grafted yan guys. Aviark o abuyog sweet.
Yan yung balon guys, oh. Yan, dyan. Puno na ng durian dyan. Tsaka avocado at tsaka langka. Pati doon. Puno na rin ng tanim yan. Tapos may mga niyog na maliit. Ayan, oh. Dwarf yan, dwarf. Pero yung niyog natin malaki, oh, namatay. Dalawang malaking punog ng niyog ang namatay. Yung tubigan natin guys. Yan, oh. Ito yung tinanim natin last time guys na guapol. Yan, buhay na. May mga bagong sanga na guys, oh. Sumisibol. Diyan. Tapos dalawa yan. Dito yung isa. Yan. Ito siya. May mga bagong sibol na sanga guys, oh. Tapos yung kalamansi. Bagay yan. Kalamansi. Ay, ito na guys, buhay siya. Buhay na buhay yung kalamansi. Tanggalan na natin guys ng takip. Kasi masabag yan. Yan. Saka may bunga pa guys, oh. Yan, oh. Yan. Ito pa, oh. Bumunga na kaagad. Tanggalin muna natin yung bunga guys para mag-concentrate siya sa kanyang ugat at saka sa katawan. Di ka na malapas, Di? Di ka na malapas? Saan na? Sige. Yan yung mga seedling guys, oh, na hindi namin naitanim. Si Auntie Kisa lang magtanim yun. Nagbabayad lang ako ng 30 pesos bawat piraso. New arrival guys, seedling from Bukidnon, Longkong Lanzones, saka Puyat din yan. Tapos yan, Simpidak. Saan nga bayabas ko yan? Guava apple na sir. Guapol? Mo ni guapol. Pila po ni? 100 na Guapol. Guapol. Guava apple. 35. Siya nga sa akong bukado eh. Murag pulo ka magnamatay. Ako na magbibiling. Mahal na ba ng avocado nga grafted? 250. Oo, 250 kaya mas... Yan yung order natin guys. So, napakoy kuan diha wala ko kitanom kay malaya ra gyapon. Karon pa magina kaulan, ikatulong wagay kaulan road gahapon, dito siya daw. Mantag padayon na. Lipay kay ko kay bita ko matugbukin. Yelo man din dala sa na, ya? So, bunggong yelo? Oo. Nara po dito, yellow. Tapos bugkos ka nung gud isa. Duhain yung bunggo dahi. Lilis ang ligid ko dito sir. Kuha tayong guapol guys. Malaki na to guys, oh.
Pero dito sa isa. ₱50 ng lungkong at saka ₱50 ng puyat. Ito na guys ang final ko na nabili. May ₱50 ng durian na puyat plus 3 guys, free. Tapos meron ding ₱50 ng lansones na lungkong plus 3 din. Tapos bumili din tayo na guys ng 2 guapol, 2 kalamansi, 2 simpidak. Tapos guys ay nilagyan ko ng net para hindi masyadong direct ang sunlight. Tapos hindi magalaw ng mga manok. At saka para na rin hindi mapitasan ng ilang piraso kasi nasa daan lang ito guys sa labas ng bahay namin.